Buhay Lakwatsa. Batay sa record, ang camping dito sa ating bansa ay patuloy na sumisikat at nagugustuhan hindi lamang ng mga turista kundi maging ng mga Pilipino. Ito ay dahil sa kaakit-akit na natural landscapes tulad ng magagandang beach, mountains at kagubatan dito sa Pilipinas na perfect para sa ideal destination lalo na sa mga camping enthusiasts. At ang pagiging abot kaya nito para sa mas nakararami. Lumilitaw sa pag-aaral, tataas ang revenue ng camping market sa bansa ng $45.77 million ngayong taong 2024. Tinatayang aangat ito ng 7.13% taon-taon hanggang 2029. Binanggit pa sa ulat na 60% ng total revenue sa camping market ay makukuha sa pamamagitan ng online sales hanggang sa susunod na 5 taon. Kaya naman, hindi na ako nagpahuli sa trend na ito ngayon. Dadalhin ko kayo sa Mount Pugad, The Peak Campsite sa Tanay, Rizal. Ang pinagkalooban ng Gawad Parangal 2024 Best Campsite Award. Hello everyone! Ako, oras na naman para sa isang panibagong lakwatsa ngayong weekend. Nasaan ako ngayon? Eksakto, andito ako, papasok ako ng Sitio Maysawa, Barangay Cuyambay, dito sa Tanay, Rizal. Tama ba ako, kuya? Ayan, Barangay Tanay. Oo, so first time ko na papasukin itong sitio na to. May pupuntahan kami doon yung The Peak Campsite, Mount Pugad, The Peak Campsite. Another kakaibang adventure itong aking paglalakwatsahan. Kaya kaabang-abang po, dapat niyong abangan yung kabuuan nitong lakwatsa na to. Pero mayroon lang kasi akong nakitang kapansin-pansin na parang ngayon pa lamang ibibigyan ko na. Sabi na merong nakalagay dito ngayon na notice na abiso sa publiko. Ito ay lupaing ninuno ng mga dumagat, remontado ng Tanay. Yan. At ayon sa Section 5 ng Batas Republika bilang 8371 o IPIRA, anumang bahagi ng lupang ninuno ay bawal ibenta, ipamigay o sirain. Anumang paglabag sa itinatadhana ng batas na ito ay may katapat na kaparusahan sa Section 72. So, ito ay, ang karato lang ito ay galing sa National Commission on Indigenous Peoples. Oo, Tanay, Dumagat, Remontado Ancestral Domain Development, Inc. Si Kuya, ito. Kuya, anong pangalan mo? Cardo po, Cardo. Cardo. Yes, oo, ano ibig sabihin nun? Nung notice na yun? Alam niyo ba yun? So, ito pala parang ancestral domain ng mga dumagat. Yes, ma'am. Yun po yung sabi nila na ito daw lugar na to lupang katutubo. Ah, okay. Taga rito ka ba? Ayaw po. Ilang taon ka na dito nanindara? Dito na po ako pinanganak. Mga ilang taon na yun? 37 po. Batang-bata pa. So, kumusta ba dun sa, ano ba itong sinasabing Mount Peak, Mount Pugad, The Peak? Oo, ano ba yun? Ano ma'am, sa pagkakalam ko ang campsite po yan. Campsite, aakyatin yun, parang bundok. Apo. Maraming pumupunta dito? Marami naman po, pero hindi po masyadong mapupuntahan basta-basta kasi mahirap ang daan. Ayun, so kailangan ng 4x4. Oh, I see. Thank you, Cardo. Thank you. Tama. Okay, yan. So, ayan, kaya dapat po abangan nyo yung kabuuan na to. Titingnan natin kung kaya ko umakyat dun sa The Peak Campsite, no? Kasi sabi, hindi daw pwedeng, hindi kayang akyatin ng maliit-liit na sasakyan.
So, anyway, abangan nyo po. Bye! So bago pala makarating dito sa The Peak Campsite, Ecotourism Agri-Farm, kailangan dito muna mag-stop over. Dito ipaparada yung sasakyan kay Nanay Mindas Parking Area. So yan, makakausap natin si Nanay Mindas. Pero andito ngayon si Kuya. Oo, kasi yung sasakyan pala talaga hindi pwede daw makaakyat. Kailangan, sir, magandang araw sa iyo. Anong pangalan mo, sir? Raymond po. Raymond. So, paano po yung sistema bago makaakyat nung sa The Peak Campsite? Kailangan po ma'am, sumakay po tayo sa 4x4. Ito ba yung 4x4 na yan? 4x4 na yan, para po makarating sa campsite po. Ganun. Bakit po? Kasi po yung kalsada po, medyo nasira po nitong nakarang bagyo. Hindi po talaga possible na makakit ang mga 4x2 ng mga sakyan. Pero kung hindi po nasira ng bagyo, dati po nakakarating naman doon yung mga sedan. Po, nakakakit naman po. Lahat po, two-wheel, four-wheel, nakakakit naman po. I see. Ngayon po, nung nasira po ng bagyo, medyo not possible po talaga na makakit ngayon uli yung I see. And then, Kuya, yung pag-akyat doon, may bayad pala yun. So, kung walang dalang, kung ang sasakyan ay hindi kaya umakyat doon, kailangan magbayad. Magbayad po talaga. Opo, I see. And then, may anytime yun, available naman yung itong 4x4. Marami pong 4x4 na available po na sa baba na kasama po namin na mga nagpa-4x4 din po doon. Oh, I see. So, hanggang anong oras na pwedeng mag-accommodate, mag-guide kayo ng tourist paakyat doon sa The Peak Campsite? Possible po sana kung mga 5 po sana, mas maganda pa po. Para sa paano kung ang balik namin ay gabi na, pwede pa rin naman? Pwede pa naman po, basta may nandiyan naman po nakalala naman po lahat yung mga tour guide po. Oo, at ang sinasabi mo rin, kailangan hindi din maraming mga kargada. Pag ganyan po, pag medyo gabi na kasi medyo po yung kalsada, medyo rapi na po pag medyo gabi. Hindi na po makikita yung papatamaan po ng gulo. I see. Okay. Pero peaceful naman dito, Kuya? Napakatahimik po, napakaganda po ng place. Okay, see. So, samantala, tanungin naman samantala, ganun eh. Ito si Nanay Mindas Parking. Nanay Mindas, so ano po yung dapat gawin ng isang mga aakit sa bundok dito paparada sa'yo? Dito po pumaparada sa akin dahil hindi pa kayang abutin ng sasakyan. Dahil nasira nga po ng bagyo. Pero nung mga panahong hindi naman dinanas ng talagang kayang abutin kahit na two wheels. Ano po ba itong lugar na ito? Ito pala ay sa IPs, parang ganon. Tama po ba? Opo, ma'am. Oo. So, kayo po matagal na nakatira dito? Opo, ma'am. Dito na po ako pinanganak. Ilang taon na po kayo? 65 years na po, ma'am. I see. So, hindi po ba kayo nahirapang mamuhay dito? Parang meron ka namang sari-sari store dito. Paano po nyo binibili yan dun sa taas, sa baba? Sacrifice din po dahil malayo po yung bilihan. Talagang mahirap din mag-akyat ng mga foods dito. Pero nilalaan namin yan dahil dun sa mga turistang dumarating. Kaya lang, syempre, medyo dadagdagan mo na ng konting presyo. Syempre, no? Oo. Yung tubig na ganun, magkano? 5 gallon? For 40 pesos lang po, ma'am. Ay, ang mura naman pala. 40 pesos samantala sa Makati, ano yan eh, 50? Mas mura pa pala dito. Opo, ma'am. Kasi, deliver naman po yan. Di naman kami masyadong nagpapatong ng presyo dito eh. Maliban lang po siguro, ma'am, kagaya ng mga lugar ng site, medyo talagang malayo na, magdadagdag na rin sila ng presyo. So, ano po yung mga pwedeng bilhin dito? Para kunyari may pupunta, tapos hindi sila prepared. Kumpleto naman po? Kompleto naman po, ma'am, pero kailangan mayroon silang connection sa akin para ma-prepare ko yon. Kagaya po mamaya, mayroon din pong darating sa akin, gusto nilang kumain, nagpe-prepare ako para ipagluto sila. I see. Parang kung dito na lang, hindi na sila magdadala ng food. Hindi na sila magdadala ng foods, ganun. Kukontak na sa'yo. Kukontak na sa akin kung anong gusto nilang orderin para bago dumating sa site, mayroon na silang kakainin. Oo. Anong number ni Nanay Mindas? O, di ba? Para sa mga aakyat, pupunta dito sa The Peak Campsite. May page po ako sa Google. Aba, may page sa Google. Naka-internet po yan, ma'am. Ay, social naman. Ano pong hahanapin, Nanay? Ayun, kaya pala nung inano namin, pinin namin sa Waze, talagang Nanay Mindas. Nanay Mindas Parking Space po, ma'am. Ayun. So, kamusta naman po? Malaki bang tulong sa inyong kabuhayan itong mga umaakyat dito sa... Malaki po talaga, ma'am. Kasi una sa lahat,
bilang tiga rito kami, talagang pagsasaka lang yan. Malaking tulong po yung mga turistang umaakyat para sa amin. Oo. Kailan po ba nagsimulang may umaakyat na dyan? 2012 nag-start na po yan. Nang unang nabuksan diyan, Mount Safari, Binutasan at may Sawa Circuit. Tapos yung Batis. Yun po yung unang nabuksan dito. And then, pagka po medyo masama ang panahon, hindi pinapayagan umakyat. Ay, hindi po talaga ini-stop po ng mga tourism yun para yung sa mga walang maaksidente. Pero po, pagka yung hiking, kailangan may tour guide. I see. At Okay. saka kailangan po pag hiking, bundok, kailangan alam din ng barangay, on the spot na may mga nangyayari, may tutulong ganun. Oh, I see. So, ibig sabihin, kung aakyat ka pala dito, katulad kung pupunta tayo ako pupunta ako dito sa The Peak Campsite, kailangan properly coordinated sa mga barangay officials. Hindi naman po. Automatic, naka-direct na po kayo sa site. Sila na po ang bahala para sa inyo. Mag-coordinate. Opo, I see. mag-coordinate na may guest sila, ganun. Sila na po ang bahala sa inyo. Thank you, Nanay Mindas. Opo, God bless. Bye-bye. Okay. So, ayun po ha. Naku, kakaibang adventure, pero may mga kailangan pong preparation. Pero, syempre, para na rin sa kaligtasan, kumbaga ma-enjoy natin yung nature, magkaroon tayo ng iba't ibang klase ng adventure, pero sigurado naman na safe din yung ating gagawing experience, diba? Okay, bye-bye. So, Kuya, saan tayo pupunta? Doon po ma'am, sa side na yun. Doon po sa may kulay blue po, sa may ibabaw po na yun. Kulay blue. Naku, ang tarik nun ah. Doon po sa pinakababa po. Yung kulay blue na yon. Sa baba po nun. Oh, I see. Okay. Ayun po, Sige. pinagmamayabang nilang pinagmamalaki po ng dapit na Titanic po sa ibabaw. Anong pinagmamalaki? Titanic po. Titanic? Ano yun? Yung barko po na nasa ibabaw ng bundok. Wow! Titanic. Dito lang sa Pilipinas yun, nasa ibabaw ng bundok. Sa halip na nasa dagat, di ba? Sige, tara kuya. Oo, this is really an exciting adventure. Yan. So yun naman pala dati, okay yung daan. Pero nitong anong bagyo ba yung sumira doon, kuya? Hindi ko na po maalala ma'am. Hindi mo na. Sa bagay, palaging, di ba, pag may bagyo, isa yung Rizal sa affected. So, Mount Pugad. Yung bundok na yan ang tawag Mount Pugad. Apo. Mount. Tapos maraming mga campsite diyan. Oo. And isa na dito yung pupuntahan natin na The Peak Campsite. So, hindi talaga advisable na na pumunta kapag umuulan. Ano kuya? Apo ma'am. Oo. Pero kung medyo basa naman to, lupa, kaya pa rin umakyat itong 4x4 mo. Wow. Wow, exciting adventure. O, di ba? O, yan. Oh. Oh. Ayan. Oh. So, every day, meron pong umaakyat. Basta maganda ang panahon. Maganda naman po. Pero ang madalas po dito, talagang weekend po. Weekend. Weekend po. Marami pong tao dito. Okay. Naku, so i-coordinate para si Grabe. Pero dati siguro semento parang nalusaw. Oo. Grabe no. Hindi, marami daw 4x4. Maraming 4x4, kuya. May mga 4x4 po kasi dyan na Nandiyan na. Naka-rent po dyan. Nandiyan na sa baba. Doon po sa taas, may 4x4 din po na naka-park po sa akin. Pero wala po yung driver kasi may pinuntahan po na mga ilang minutes itong 25 minutes po. mga 25 minutes mula dun sa Nanay Mindas parking Space po. space. 25 minutes papunta dun sa The Peak Campsite.
final part. So, kakaibang lakwatsa to. Ang tindi ng thrill. Oo. Saan na po tayo napitan? Ha? Ay, magsara daw. Kasi magtatalsikan yung putek? Una po, ma'am. Oh, sige. Ito na yung pinaka-final part na tinatawag. Talaga? The final part now. Yan po, mga bata. Yung mga bata ngayon. Ang Oh. kapit na po, ma'am. Kakapit. Ayan. Kapit na po, ma'am. Kaya pala napatid na to. Ha? Grabe. Subok na. exciting! Subok na. Subok na. Kuya! Ay, kuya! Grabe. Dear God. Lord. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Diyos ko. Parang winawasiwas yung kata. Kuya, ano siya? Pataas. Diyos ko, Lord. Ay, mga tour guide po yan. Mga tour guide po yan. Ang mga tour. Si Kuya, ba't ay malis to? Nakatingin siya sa atin eh. Ano? Tour guide. Wow! Yan, ma'am. Tapos expice. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Galing kuya. Ang galing. Kudos, Kuya. Oo nga, nagtalsikan ang putik. O kaya pala pinasarado nga. Oo. Sa adventure na to, grabe, kakaiba. Grabe. Hello po. Yes. Naku, salamat po. Diyos ko, first time ko na-experience yun. Sabi, sige, haba, sakay na sa sakyan. So, andito na ako sa loob ng The Peak Campsite, Agritourism Farm. At ang manager na sumalubong sa amin, si Ma'am Chato Abalos. Ikaw po yung manager dito sa campsite. Kamusta po? Okay naman po. Enjoyable po. At saka isa pa po, yung maganda po talagang pangalagaan dahil nga po asikaso naman din po kami ng mga amo namin. Ayan, Maganda okay. po ang aming So, inaya. may hawak-hawak si ate na papakain sa amin na kamote. Hindi ko na siya hinintay. Alokin ako. Sabi ko, paborito ko yung kamote. Pwede ko makainin na. Ayan. So, saan galing to dito? Mismo? Tanim? Hindi po, bumili po kami sa labas kasi bago pa lang po yung mga tinanim namin. Oo. Hindi pa po nag-ano kami ng pag-aani. Ayan. Yan. Kasi Paborito po ko. nabagyo po yung mga dati naming tanim. Kaya Oo. po, nagtanim mo ulit kami ng panibago. Hindi pa po na kami nakakaani. Matagal ka na bang manager dito sa The Peak Campsite? Ano lang po ako nung bago pa lang po ako, pero 2019 po kasama ko na po si Ma'am at si Sir. Tagal na po kami magkakilala. Based doon sa pakikipagkwentuhan mo sa mga nagiging guest ninyo, ano ang sinasabi nila? Bakit sila bumabalik dito sa The Peak Campsite? Maganda daw po yung lugar, yun daw po ambience, ganon din po yung pakikisama, yung pakikipagharap namin sa kanila, kung paano po namin sila itrato bilang boss dito sa campsite, kung paano po namin sila asikasuhin, at saka yung pong sarap po ng pagkain. Ayan. At speaking of pagkain, ayan, naghanda na si Ma'am Chato ng ipapakain sa amin. So, ayan, dito mismo, after nga nung travel na ginawa ko kanina, mga 2 hours, no? Tuloy-tuloy, kung walang traffic. Tapos yun nga, yung mismong pagbaba dito sa campsite, mga 25 minutes after yung rough road. So, ayan, kakain na kami. At sabi nga ni Ma'am Chato, ayan, ang hininda niya sa amin ay, wow! Sinigang na
salmon. Tama ba ang nakita ko? Sinigang na salmon. And meron ding grilled pork chop. Ayan. O, yan. Oo. So, sulit na sulit ang pagpunta. Di ba parang, Sis Abby, kamusta naman ang experience mo? May gagawin tayo ditong lakwatsa sa loob ng The Peak Campsite. Pero kamusta yung experience mo sa ating on our way here? On our way here, challenging, no, sa pag-akyat, sa 4x4, pero it's worth the rugged, experience. At dito pala, ang ganda-ganda ng bundok, talaga naman, excited Marirefresh talaga. Marirefresh tayo, at alam mo, tinitignan mo pala ang mga green trees, naumpisa na tayo agad pa-relax. Hindi pa tayo, parang kaka-touchdown pa lang po namin. Pero feeling rejuvenated na. Dahil, yun nga sabi ni Sis Abby, yung pagtingin mo kasi sa mga green, di ba isa po yun na paraan para ma-relax yung ating mata. Na sobrang pagod na dahil sa technology. Sobrang pagod na dahil sa cellphone. Pero dito, nalaman natin na meron pa rin internet sa loob. Yeah, may internet dahil provided to ng owner. Pero kung gusto mo naman na lumayo talaga sa gadget, you can do it. Kumbaga lang, in case of emergency, kumbaga, wala mang signal, yung cellphone walang signal, pero, may internet. So, sa nakikita nyo pa lang, yung mga patikim ko pa lang po sa inyong mga pinakita kanina, siguradong mag-enjoy kayo at babalik-balikan at susubukan na mag-staycation sa loob ng isang campsite. Okay? Sige po, kakain muna kami. Tara, kain tayo. Ipinapakita rin sa data na maraming kabataan ang nagpapakita na tumataas na interes sa nature-based recreational activities para makaiwas sa hustle and bustle ng buhay sa syudad. Isa sa sinasabing dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng mga nagkaka-interest sa pagka-camping ay ang tinatawag na glamping. Ito ay ang modernong pamamaraan ng camping na nag-o-offer ng mas komportable at mas magagandang amenities. Nagugustuhan ito ng mga consumer na gustong makaranas ng outdoor na hindi maisasakripisyo ang modern conveniences. Dagdag pa rito ang eco-friendly and sustainable camping practices na nakaka-attract sa mga environmentally conscious consumers. Ito mismo ang ini-offer at mararanasan mo dito sa Mount Pugad, The Peak Campsite. Para po sa ating How to Be You segment, ano pong mas gusto nyo kapag umaakyat ng bundok? Maulan or maaraw? Maaraw na lang ako. Oo, maaraw na lang ako. Kasi parang, kanina, doon sa na-experience ko, grabe, parang talagang kinabahan ako. Pero thank you Lord sa protection. Parang gumigewang yung sasakyan. Parang baka any moment, bumigay din yung sasakyan. Pero, pag maaraw, ang kalaban mo lang din araw, iitim lang yung balat mo. So, marami naman pong puputiin. So, doon na lang ako sa maaraw. Pero, may mga tao pala, sabi nga ni Kuya, yung nakausap natin, ang mas gusto yung maulan, yung maputek, kasi mas may adventure, mas may thrill yung pag-hiking dito sa bundok. Pero para sa akin, yun po, mas gusto ko na lang yung labanan yung araw. Kesa dun sa talagang halos iwas-iwas ako ng sasakyan dahil dun sa sobrang rough road at putik nung dadaanan paakyat ng bundok. And of course, kasama natin sa pag-akyat ng bundok, umulan at umaraw, ang pampalakas ng ating immune system, ang Immune Advance at ang Plavon Pro para naman sa, kung medyo sumakit na ang aking kasukasuan, tawag dito, yung may panlunas, di ba? Tama ba? Opo. So, thank you sa Rich Corp. So, there you have it. Meron na naman kayo nalaman na aking sikreto. Hanggang sa susunod. Bye! So finally, yun po, nasilip ko na kung ano yung paradise
dito sa Mount Pugad, itong The Peak Campsite Agro-Tourism Park. And yun yung gagawin ko, yung paglilibot sa loob nito, yung mga features nito, ano yung mga kakaiba dito sa campsite na ito, bakit dinadagsa at bakit dapat puntahan ng mga mahilig sa nature nating mga kababayan. So, yun yung papakita ko sa inyo sa ating susunod na episode. Pero, nakarating tayo dito sa The Peak Campsite Agro-Tourism Farm na from Manila, ilang oras ba yun? Siguro, kung tuloy-tuloy, kung di kami naligaw, no, Judea, joke lang. Ayan, so, siguro mga 2 hours, no, yung kung tuloy-tuloy, no, medyo matraffic lang dun mismo sa loob ng, ng Antipolo, pero paglabas nyo na, syempre mga green scenery na ang ating makikita na, magbibigay naman ng relaxation sa ating mga mata. Kaya, ayun po, subukan nyo na makipag-commune sa nature. Kaya, para lalo kayong ma-in love, ito po. Sundan nyo at ang susunod nating episode dito pa rin sa The Peak Campsite Agro-Tourism Farm. Dito mismo sa may sitio, may sawa dito sa Tanay Rizal. Okay, so kagaya po na aming laging sinasabi ni Partner A, no? Dito talaga sa Pilipinas, there's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Aida Gonzalez, ang inyong Good Vibes Queen. Bye!